Alright, News Pinas Today. Reaction video muna tayo mga kaibigan. Ito na sa nangyayaring gera ngayon. Israel galit na. Russia nadamay. Amerika at Israel sanib puwersa. Ito na. Israel nagbigay na ng ganti sa Iran laban sa mga pinasabog nitong missiles at airbase ng Russia at imbakan ng mga armas sa Syria. Tinarget na din ng Israel at Amerika at Israel. Pinag-uusapan na nga ba ang planong pagsalakay sa bansang Iran? Pinaghihinala ang panibagong leader ng Hezbollah. Patuloy na tinutugis at ekonomiya ng mundo nanganganib dahil sa digmaang ito. Tataas na naman ba ang presyo ng mga bilihin? Matatapos pa ba ang digmaang ito o mas lalo pang lalala? Kaya tara at pag-usapan na ang napaka-intense at napaka-exciting na balita. Pero bago po natin simulan ang lahat ng iyan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Okay, subscribe. Hira na. Ow. Grabe. Dahil nga sa ginawa ng Iran, mga kababayan, ay mukhang gumanti agad ang Israel. Matapos nga ang pagpapasabog ng Iran ng mga missile sa naturang bansa, ay nagbitaw nga agad ang Prime Minister ng Israel na magbabayad ang Iran sa kanilang ginawa. At mukhang ginawa na nga niya agad at ng mga sundalo ng Israel ang kanyang sinabi. Umatake kasi agad ang Israel sa Lebanon. Hindi nila tinigilan ang lugar na ito hanggat hindi nauubos ang grupo ng Hezbollah. Ayon sa mga ulat, naglunsad ng panibagong airstrike ang Israel sa sentro ng Beirut at mayroong 37 na tao na ang napaslang as of the moment of making this video, ayon sa pahayag ng Lebanon. Sa ulat naman ng CNN, sinabi ng Israel Defense Forces or IDF na tinamaan nila ang halos 200 target ng Hezbollah noong nakaraang gabi, kabilang ang mga infrastruktura, bodega ng mga armas at mga observation post. Tatlong airstrike ng Israel ang tumama rin sa timog na bahagi ng Beirut nitong Huwebes ng hapon, ayon sa ulat ng Lebanese state media. Ayon naman sa IDF, isa sa mga tinamaan ay ang mga intelligence headquarters ng Hezbollah. Nagbigay rin ng abiso ang IDF sa mga residente ng ilang mga gusali sa timog Beirut na lumikas bago marinig ang ilang pagsabog sa lungsod. Sa dami ng pag-atake, sinabi ng isang eksperto sa air warfare na ang kampanyang ito ng Israel sa Lebanon ay halos katulad ng mga unang linggo ng kanilang pagbobomba sa Gaza noong nakaraang taon lamang. Ayon sa Ministry of Health ng Lebanon, higit sa 1,300 na tao na ang pumanaw at halos 1 milyon ang nawala ng tirahan sa loob ng halos 2 linggong mahigit lamang. Sinabi rin ng isang humanitarian agency na puno na ang mga shelter sa Lebanon. Bukod dyan, inulat naman ng Times of India na isang airstrike mula sa Israel ang tumarget sa isang airbase ng Russia at isang imbakan ng mga armas ng Russia sa bansang Syria. Ayon sa ulat ng state media ng Syria, nagsimula ang pagbobomba ng Israel bandang 3:55 ng umaga at natapos ng 4:41 ng umaga. Sinabi ng depensa ng himpapawid ng Syria na na-intercept nila ang 50 projectile sa tulong ng militar ng Russia. Ang mga tinarget na lugar ay Latakia, Jable at Tartus sa Syria. Sa kabila ng mga pag-atake, sinabi ng Hezbollah na napigilan nila ang pag-usad ng puwersa ng Israel sa hangganan ng Lebanon sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga artilerya. Naglabas na rin ng utos ang militar ng Israel na lumikas ang karagdagang 25 na nayon sa katimugang bahagi ng Lebanon na nagdadala sa kabuuan ng 76 na mga nayon na binigyan ng evacuation notice. But the very big question right now is hanggang kailan matatapos itong ginagawang pag-atake ng Israel? Well, ayon sa US State Department, hindi pa malinaw kung gaano katagal ang ground military actions na isinasagawa ng Israel. Samantala, sinabi ni US President Joe Biden na nasa talakayan pa ang posibilidad ng pag-atake ng Israel sa mga reserba ng langis ng Iran.
ngunit hindi niya sinusuportahan ang pag-atake ng Israel sa mga nuclear sites ng Iran. Sa kabilang dako naman, bumaba ang stock sa Wall Street nitong Huwebes habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa may bandang West Bank ay mayroong 18 katao na ang napaslang sa isang airstrike ng Israel sa Tulkarem Refugee Camp. Ito ay ayon sa ulat ng Palestinian Health Ministry. Sinabi ng IDF na napaslang sa nasabing pag-atake ang isang leader ng Hamas network at ilan pang lokal na miyembro ng Hamas. Ayon pa sa mga ulat, inatake ng Israel ang isang airbase sa Syria na ginagamit ng Russia o malapit dito. Ito ay isang mapanghamong hakbang habang patuloy na binobomba ng Israel ang ilang bahagi ng Lebanon at pinag-iisipan kung paano tutugon sa pag-atake ng Iran noong nakaraang linggo lamang. At ito pa nga ang isang nagbabagang balita. Naglabas na ang Amerika ng mensahe patungkol sa planong pag-atake sa Iran. Itong Huwebes, sumagot si Pangulong Joe Biden sa tanong ng isang mamamahayag kung papayagan ng US ang Israel na atakehin ang Iran. Hindi namin pinapayagan ng Israel. Pinapayuhan namin ang Israel, sabi niya. Dagdag pa ni Joe Biden, walang mangyayari ngayon. Kaya makikita po natin ngayon na nakafocus ang pag-atake ng Israel sa Lebanon o sa grupo ng Hezbollah. Gayunpaman, sinabi ni Joe Biden na may pag-uusap na naganap tungkol sa posibilidad na atakehin ng Israel ang mga pasilidad ng langis ng Iran. Ang Iran ay isa sa mga pangunahing tagagawa ng langis, alam natin yan. Sa Iran po, iniulat na hindi na nagtitiwala itong kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei sa kahit sino dahil sa takot sa mga espiya ng Israel. Matatandaan nga na ang mga espiyang ito ang dahilan kung bakit nakaligtas ang Israel sa 200 na missiles na pinasabog ng Iran. At inihayag din ng supreme leader na desperado niyang sinubukan ngunit siya ay nabigo na palayasin ng Hezbollah leader palabas ng Lebanon bago ito pumanaw. At ito pa po ang isang nagbabagang balita. Aminado ang Israel na tinamaan ng mga missile ng Iran ang kanilang mga airbase. Inamin ng hukbong sandatahan ng Israel kahapon na ilang airbase nito ang tinamaan sa pag-atake ng missile ng Iran noong Martes ng gabi. Ngunit sinabi nilang hindi ganon kalaki ang naging pinsala. Ayon sa ulat ng Army Radio, sinabi ng militar na ang mga atake ay hindi nakatarget sa mga eroplano, armas o mahalagang pasilidad, kundi nagdulot ng pinsala sa mga opisina at iba pang lugar ng pagkukumpuni sa mga base na hindi naman nakakaapekto sa operasyon ng Israeli Air Force. Walang eroplano ng Air Force ang nasira sa pag-atake at lahat ng tumama sa airbase ay itinuturing na hindi epektibo. Sabi ng hukbo sa isang pahayag na nangangahulugang walang malubhang epekto sa patuloy na operasyon ng Air Force. Pinabulaanan din ng hukbo ang mga pahayag ng Iran na gumamit ito ng hypersonic missiles at sinabi ng mga opisyal ng seguridad na wala pang ganitong mga missile ang Iran. At sinabi ng hukbo ng Israel na sinusukat ang epekto ng pag-atake batay sa pinsala ng mga infrastruktura at mahalagang ari-arian, pati na rin sa bilang ng mga nasugatan at hindi lang sa bilang ng missile na tumama sa mga target. Binanggit din nila na matagumpay na napigilan ng kanilang mga air defense ang malubhang pinsala at pagkawala ng buhay. At ito pa ang nagbabagang balita, inialis na ng mga bansa ang kanilang mga citizens sa Lebanon. Parami ng parami ang mga bansa na naglikas ng kanilang mga mamamayan. Kabilang na dito ang Pilipinas, Amerika at marami pang iba. Sila ay nagsialisan mula sa Beirut noong Huwebes habang tumitindi ang pagbobomba ng Israel sa kabisera ng Lebanon at hinimok ng mga gobyerno sa buong mundo ang kanilang mga mamamayan na umalis na dito. Duse-duse ng mga Griego at mga Greek Cypriots ang sumakay sa isang military aircraft ng Greece sa paliparan ng Beirut. Karamihan sa kanila ay mga bata na may hawak ng mga laruan at mga bag pang eskwela. At siksikan nga ang mga ito sa loob ng eroplano. Ang ilan ay naglalaro ng glow sticks, habang ang iba naman ay natutulog sa kandungan ng kanilang mga magulang habang iniiwan nga nila ang usok na bumabalot sa lungsod ng Beirut. Nag-organisa rin ang Russia ng isang special na flight mula sa Beirut noong Huwebes para sa mga pamilya ng mga diplomat nito. Sinabi naman ng Australia na naghahanda na sila ng daang-daang upuan sa mga eroplano para sa kanilang mga mamamayan na gustong umalis. At ang Pilipinas rin ay gumagawa na rin ng chartered flights. Ito pa ang nagbabagang balita mga kababayan. Mukhang delikado ang ekonomiya ng buong mundo at mukhang tataas na naman ang mga bilihin dahil po sa nangyayaring digmaang ito. Naku po, siguradong apektado na naman tayo nito. Sinabi
ng International Monetary Funds or IMF noong Webes na ang paglala ng labanan sa Middle East ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon at sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit ang presyo ng mga kalakal ay nananatili pa rin mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon. And take note po ang naglabas ng statement na ito ay ang IMF, ang isa sa mga nagmo-monitor at nagbabantay ng pera at ekonomiya ng buong mundo. Ayon naman kay Julie Kozak na tagapagsalita ng IMF sa isang regular na press briefing, mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon sa katimugang Lebanon na kanilang tinuturing na isang seryosong usapin at nagpahayag sila ng pakikiramay sa mga nawala ng buhay. Ang posibilidad ng karagdagang paglala ng labanan ay nagpapataas ng mga panganib at kawalan ng katiyakan at maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon at maging sa labas nito, ayon kay Kozak. Pero ang malaking katanungan ngayon, hanggang kailan ba matatapos ang pagsasalakay ng Israel sa Lebanon? Well, ang katotohanan niyan, mukhang may alam ang Amerika sa ginagawang ground-based attack ngayon ng Israel. Ayon sa ulat ng CNN, sinabi ng Estados Unidos na nagkaroon sila ng talakayan kasama ang Israel tungkol sa mga susunod na hakbang matapos ang mga pagsalakay ng Israel sa Lebanon. Ngunit hindi pa malinaw kung gaano katagal magpapatuloy ang mga aksyong militar sa lupa ayon sa US State Department. Ayon kay Matt Miller na tagapagsalita ng State Department ng Amerika, hindi ko hahatulan kung ano ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Tinanong nga ang tagapagsalita ng Amerika kung hanggang kailan matatapos ang Israel sa digmaang ito. Hindi sila sigurado o hindi nila mahahatulan kung ano ang susunod na mangyayari. Maging ang Israel ay hindi rin sigurado sa puntong ito. Idinagdag niya na patuloy nilang susubaybayan ang sitwasyon at gagawa ng mga pagsusuri in real time. Hindi sinabi ni Miller kung may malinaw na plano ang Israel sa kung paano matatapos ang labanan sa Hilaga habang patuloy na tumitindi ang kanilang mga pagsalakay sa hangganan at pag-atake sa Beirut laban sa Hezbollah. Sabi pa niya, ang mga Israeli ang dapat sumagot sa tanong na yan, hindi ako. At kahit na medyo malabo ang mga sagot ni Miller tungkol sa anumang impormasyon na natanggap ng mga opisyal ng US patungkol sa mga operasyong militar ng Israel laban sa Hezbollah, sinabi niya sa ngayon buo ang suporta ng US sa mga pagsisikap ng Israel na patamaan ang Hezbollah, lalo na sa mga tiyak na layunin na nakatarget sa mga infrastruktura ng militanteng grupo. Nabanggit din ni Miller na nais ng US na magkaroon ng diplomatikong solusyon, ngunit nais din nilang mapahina ang kakayahan ng Hezbollah. At habang tuloy-tuloy nga itong pagsalakay ng Israel sa lupa, ay kasalukuyan niyang nangyayari din ngayon ang kanilang airstrike. Mukhang hindi talaga titigil ang Israel, mga kababayan. Desidido talaga sila na ubusin ang grupo ng Hezbollah. Naibalita nga na halos naubos na ng Israel ang mga senior leaders nito. Pero alam naman natin na mayroong papalit sa mga yan. Ang malaking katanungan ngayon, sino ang papalit? Ayon sa ulat ng Reuters, pinaniniwalaan na ang target ng Israel ay si Hashim Safieddini, ang maaaring papalit bilang leader ng Hezbollah. At ayon sa ulat ni Barak David na isang reporter ng Axios sa social media platform na X noong Biyernes ng madaling araw, sinabi niya na ang impormasyon ay galing sa Israeli source. Si Safieddini ang itinuturing na tagapagmana ng pinaslang na leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ang taong ito ay pinsan ni Nasrallah at magkapatid ang kanilang ina. Siya nga ang itatalaga bilang bagong leader ng Hezbollah. Bagamat si Naim Qasim ang opisyal na pangalawa sa grupo, si Safieddini ang pinakapaborito para maging susunod na leader. Noong September 30, nagbigay si Qasim ng kanyang unang talumpati matapos ang pagpanaw ni Nasrallah. Sinabi niya na itatalaga ng partido na suportado ng Iran ang bagong kalihim general sa pinakamabilis na oras, alinsunod sa mga patakaran ng partido. At kung seryoso nga ang Israel na tapusin ang Hezbollah, ay mukhang matatagalan pa na matapos ang digmaang ito. Kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, naniniwala po ba kayo na sobra tayong maaapektuhan kapag nagpatuloy ang digmaang ito? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comment, shoutout po kay Sir JM Cruzado na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman. Talaga naman. Alright, puputulin ko na dahil tapos na, mga kaibigan. Ito na nga ang nagtitrending ngayon.
Israel galit na, Russia nadamay, Amerika at Israel sanib pwersa na. Okay, hanggang dito na lang. At ano masasabi nyo dito sa gera na nangyayari sa ibang bansa? Okay, subscribe. Damay na naman Pilipinas. Siyempre, mamahal ang bilihin. Sibuyas. Mahal yan, sigurado. Okay, subscribe channel. Don't forget comment. Bye-bye. Thank you.